Sa mapa, payapa ang lahat. Tao'y nagtatrabaho at nagpapalaki ng anak. Pero sa ilang lugar, bilang na araw. Lupa'y lumulubog, disyerto'y lumalawak, hangin na lalason, pundasyon bumibigay. Mga lungsod na umiiral pa ngunit naglalaho na. Mga residente na nabubuhay sa kalamidad na tila mabagal ngunit patuloy. May lumalaban, may nag-iimpake. Ipapakita namin ang 10 lugar na maaaring maglaho sa ating buhay. Ilan ay nasa bingit na. Ang iba'y panahon, taas ng dagat, o susunod na buhawi na lang. Naglalaho ang Kiribati, isang bansang binubuo ng maliliit na punong coral sa Pasipiko na halos kasantaas lang ng dagat. Patuloy na tumataas ang antas ng dagat. Taon-taon, inaanod ang mga dalampasigan, sinisira ang mga tahanan, at pinapaalat ang mga balon. Napilitang umatras ang mga nayon, ngunit wala nang mapaglilikasan. Bumili na ng lupa sa Fiji ang pamahalaan upang ilipat ang buong bansa. Ito ang maaaring unang bansang buburahin ng klima sa mapa, hindi ng digmaan. Patuloy ang buhay, pagtatayo ng bahay, kasalan, pangingisda, parang walang nagaganap. Ngunit sa eskwela, hindi pamumuhay dito kundi paglisan ang itinuturo sa mga bata. Tinatawag itong migrasyon ng may dignidad, ngunit ito'y pamamaalam. Sa 30 hanggang 40 taon, ang bansang ito ay maaaring mawala ng lupa, may bandila, ngunit wala ng baybayin. Simbolo ang Kiribati kung paano dahan-daang, ngunit tuluyan, lulubog ang isang bansa. Habang nagpipicture ang mga turista sa binahang Piazza San Marco, literal na lumulubog ang Venice. Ang lungsod na itinayo sa kahoy na haligi sa putik na ilalim ay matagal nang nakatayo, ngunit ngayon nilalamon na ng dagat. Ang pagtaas ng tubig taon-taon ay nagdudulot ng pag-apaw ng mga kanal at pagguho ng pundasyon ng mga bahay. Dahil sa pasumpong-sampung na moat system, laging binabaha ang mga liwasan, silong, at tindahan, kaya't nagiging mamasa-masa ang mga pader, gumuguho ang estuko, at maraming gusali ang abandonado at di na kayang ayusin dahilan ng paglisan ng mga lokal. Hindi ito namamalayan ng mga turista, nakikita lang nila ang mga harapan, hindi ang mga basag. Ang Venice ay namamatay hindi sa sakuna, kundi sa halumigmig at panahon. Sa ilang dekada, maaaring maging underwater museum, simbolo ng kawalang magawa sa kalikasan, imbes na ganda. Nouakchott, kabiserang tinatabunan ng buhangin, hindi ng tubig. Mabilis nilalamon ng Sahara ang Nouakchott, sa isang henerasyon, nalubog na ang ilang distrito. Buhangin pumapasok sa bintana, bumabalot sa kalsada, bakuran, paaralan. Binakuran man ng sako at barikada ang bahay, mas malakas ang hangin. Tubig ay de-schedule, galing pa malayo. Kuryente ay oras nawawala at walang kanal. Buhawi ng buhangin, halos araw-araw. Umuurong ang sentro, inabandona na ang karatig lugar. Isinama ng pandaigdigang organisasyon ng Nouakchott sa listahan ng nanganganib mawala sa desertification. Kung magpapatuloy ang pagbabago ng klima, ang lungsod na ito ay mawawala, matatabunan ng alikabok. Tahimik, walang pagsabog, mananatili lang ang mapa, bakanteng espasyo kung saan dating kabisera. Sa hilagang Alaska, sa tabing dagat, may bayang naghihingalo. Shishmaref, nayon sa permafrost, natutunaw. Bawat taon, bumibigay ang baybayin, nilalamon ng alon ang lupa, gumuguho ang bahay, nanganganib ang kalsada. Lumakas ang bagyo, nawala ang yelong panangga. Mga Inuit, daang taon nang naninirahan, ayaw umalis, subalit wala ng pagpipilian. Inaprubahan ng US ang relokasyon ngunit kulang ang pondo, mahal at masalimuot ang paglilipat. Patuloy silang nabubuhay, batid na anumang taglamig, lamunin ng dagat ang kanilang tahanan. Shishmaref ang una, hindi huli. Marami pang komunidad ang malapit ng maglaho. Ang Tulan, isang maliit na lungsod sa Siberia, ay unti-unting naglalaho. Hindi dahil sa digmaan o sunog, kundi dahil sa pagkatunaw ng lupa sa ilalim nito. Ang permafrost na pundasyon ng mga bahay ay hindi na permanente. Lumulubog ang lupa, nagbibitak ang pundasyon, bumubukas ang mga dingding, at bumabagsak ang mga sahig. Reklamo ng tao, may mga siwang sa apartment, tubig sa basement, at alon-along aspalto sa kalsada. Hindi na makayanan ng infrastruktura, nasisira ang kanal, hindi matatag ang heating. Walang relokasyon, kinikilala ng autoridad, ngunit walang solusyon. Dahan-daang namamatay ang lungsod, tila hindi lang sa lupa natutunaw ang lahat kundi pati na rin sa sistema nito. Maaaring maging una ang Tulan sa 12 ng lungsod sa Siberia na hindi sinuwerte na nasa hangganan ng klima at kawalang pakialam. Ang lungsod na ito ay hindi nasusunog o bumabagsak, ngunit ito ay naglalaho.
Ang Basra, isang malaking daungan sa Iraq, ay nakatayo sa mga ilog na natuyo. Ang tubig na dating dumidilig sa bukirin at pumupuno sa mga kanal ay maalat na ngayon masyadong maalat para inumin ng mga tao, kaya namamatay ang mga puno. Unti-unting lumalalim ang pagpasok ng Persian Gulf sa loob ng bansa at umaakyat ang alat sa mga ilog. Dahil dito, namamatay ang agrikultura at mga alagang hayop. Lumilisan ang mga tao, ang mga natitira ay bumibili ng tubig sa mga plastik na lalagyan, kung kaya nila. Sa tag-araw, umaabot ng 50 degrees Celsius ang temperatura na tila natutunaw ang hangin. Ang kawalang katatagan sa politika, krisis sa ekonomiya, at migrasyon ay nagtutulak sa Basra na maging isang lungsod na walang kinabukasan. Ngunit hindi yan ang pangunahing punto. Ang pangunahing banta ay ang tubig o ang kawalan nito. Ang Basra ay isang lungsod na hindi tatabyunan ng baha, kundi tutuyuin ng init. At walang sino man ang makakapansin na ito ay wala na. May mga lungsod na naistakasan, isa rito ang La Oroya. Sa unang tingin, ordinaryong sentrong industrial lang ito sa kabundukan ng Peru, ngunit lason ang hangin. Sa loob ng dekada, naglabas ang planta ng tingga, cadmium, at iba pang mabibigat na metal sa hangin. Lason ang lupa at patay ang ilog, 99% ng mga bata ang may mataas na tingga sa dugo. Nagkakasakit ang residente, wala namang matirhan. Isinasara at binubuksan ang planta para sa trabaho, ngunit patay na ang lungsod. Walang tumutubong puno o damo, pati hayop ay di nagtatagal. Tinawag ng mga siyentipiko ang La Oroya na isa sa pinakamaruming lugar sa mundo. Hindi ito mawawala sa mapa, ngunit mananatili lang itong kulay abong lugar na di na matitirhan. May mga syudad na nawawala sa daang siglo, ang iba'y sa ilang minuto lang. Ang Beit Allah ay simpleng nayon lang sa paanan ng Bulkang Merapi. May mga pamilyang naninirahan dito, may eskwelahan, at naririnig ang tahol ng aso tuwing umaga. At saka dumating ang daloy. Sobrang lakas ng pagsabog kaya natabunan ng lava ang buong nayon. Hindi nakatakas ang mga tao. Ang naiwan lang ay mga sunog na istruktura, mga punong kalbo, at itim, lumamig na lupa. Naglaho ang Beit Allah. Ngayon, wala na ito kahit sa listahan ng mga pamayanan. Nananatili lang ito sa mga mapa 20 taon na ang nakakaraan at sa alaala ng mga naunang umalis. Hindi ito kwento tungkol sa klima o ekonomiya. Ito ay paalala kung gaano kadaling mawala ang lahat. Isang gabi at nawawala ang isang lungsod. Hindi ito isang lungsod, kundi 12-dosenang naglalahong nayon. Namamatay ang Amazon, kasama ang mga nabuhay roon ng daan-daang taon. Ang mga katutubong hindi nakalista sa census ay nawawala ng lupa, tubig, kagubatan. Nasusunog ang kanilang tahanan, nawawasak ang mga nayon para sa konstruksyon. Nilalason ng mercury mula sa pagmimina ng ginto ang mga ilog, nagiging nakakalason ang isdang kinain ng mga henerasyon. Naglalaho ang mga nayon hindi dahil sa ginigiba, kundi dahil wala nang makakabuhay doon. Lumilipat ang mga tao sa syudad, nagiging wala. Walang nakakaalam kung ilang nayon ang naglaho sa nakalipas na 10 taon. Sa mga satellite image kalbong lugar sa gitna ng kagubatan. Sa ilalim nito mga labi ng buhay, wika, at kultura na hindi na kailanman magbabalik. May syudad na naglalaho sa kawalang bahala, hindi sa kalikasan, tulad ng kabisera ng Guinea-Bissau. Hindi ito sakuna, kundi pagkasira. Wasak ang infrastruktura, pahinto-hinto ang tubig at linggo ng walang kuryente. Ospital walang pasyente, eskwelahan sa papel lang. Nakatira sa bahay na walang bubong, nagluluto sa apoy. Kalsada puno ng damo, pamahalaan di gumagana. Kabataan umaalis sa Senegal, Europa o bangka sa kawalan. Ang naiwan ay nabubuhay sa abandonadong syudad, walang pulis, mediko, kalsada. Kabisera ng bansang halos wala na, balang araw, maglalaho ito sa mapa, hindi sa pagsabog o sunog bilang syudad na wala ng tao. Na-interes ka? Mag-subscribe sa 10 Minutes channel dito, maiklit direkta lahat.